Hello po, good evening, good morning, good afternoon, saan mang sulok kayo ng mundo. Nandito na naman po tayo at magbibigay na naman po tayo ng panibagong encouragement, motivation, inspirasyon sa lahat ng aming mga viewers dyan, sa lahat ng mga tumatangkilik ng aming channel. Sana po pa-subscribe naman po sa mga hindi pa nakapindot dyan ng subscribe button at paki-bell all na rin po para ma-update po kayo sa lahat pa po ng aming mga i-upload na video at sigurado pong may matututunan po kayo sa inyong panonood at hindi po masasayang kung tapusin nyo man po ito hanggang dulo kasi po tayo ay nagbibigay ng mga tips, advice, ideas sa pagnenegosyo. Kasi tayo po ay negosyante. Ayan. Gusto ko lang po ikwento sa inyo kung paano kami nagsimulang magtinda at kung ano-ano na po ang nasubukan namin sa pagtitinda bago po kami nag-focus sa mga ganitong paninda. School supplies, toys, accessories, candies, at marami pa. Matatawag na rin po itong sari-sari store in English, general merchandise, pero sari-sari store lang po ang ating nilagay sa ating permit kasi mahal po ang bayad kapag nilagay mo sa iyong permit ay general merchandise. Sa Tagalog naman daw po yan ay sari-sari store kasi nga iba-iba po yung laman itong aming tindahan. O ayan po. Masasabi ko po na nung unang-una pa lang po na ako ay nagtinda, kaming mag-asawa, umpisa pa lang. Year 1990, unang-unang tininda namin, palamig lang po. Palamig at chichirya. Kung alam niyo po yung lugar na Quezon City, Memorial Circle, dito lang po yan sa may Commonwealth, Quezon City. Ano po yan? Park. Nagtinda kami dyan ng mga palamig at chichirya. Ano lang yun, unang pagsasama namin, buntis na po ako noon. Kasi nga, nabiglaan lang po tayo nabuntis, yan. Tsaka ako na lang po ikukwento yan. Pero meron na po akong content niyan na nagkwento po ako about our real life story, love life stories. Kung mapapanood niyo po sa past videos namin, meron na po akong in-upload tungkol sa aming love life ni Alex. Ayan po. Ayun nga, palamig at chichirya. Kasi sa circle kasi meron dyan pagka nagkakaroon ng mga field trip, ayan, marami pong estudyante doon kaya mabiling-mabili po yung ating palamig at napakalaki po ng tubo at konting-konti lang ang puhunan ng mga panahon na yon. Maliit lang ang puhunan pero grabe ang tubuan kaya malaki rin po ang kinita namin doon. Kaya lang dahil nga may anak kami nung panahon na yon, kasama namin, alam niyo po ang napakahirap po nung mga panahon na yon pinagdaanan namin. May anak kaming maliit, kasama namin habang kami nagtitinda, tapos kariton lang po yung aming pwesto. Ganyan po kahirap nung unang-una namin. So ayan na po, palamig na subukan namin yan. At sumunod naming tininda ay barbecue na po. Kaya yung mga nagtitinda ng barbecue dyan, shout out sa inyong lahat. Wag po tayong mahiya magtinda ng ganyan. At kailangan po ay ipagmalaki natin yan at ikarangal natin yan. Kasi yan ay, ang tawag nito, maganda pong negosyo yan. Hindi po natin dapat yan ikahiya. Ayun nga, nagtinda tayo ng barbecue. Nagtinda tayo ng barbecue, kaya marangal na trabaho po yung pagtitinda ng barbecue. Meron na po akong binigay na pwesto noon yung magulang ko. Pero pwesto lang po yung binigay. Hindi po tayo nanghingi ng pampuhunan kasi nga umiral po yung ating fried chicken ng mga panahon na yun. Dahil syempre nga biglaan yung pag-aasawa namin. Syempre nagalit po sila. Kaya sa katagalan na lang po siguro dahil nakikita nila yung sitwasyon namin, nagtitinda nga lang kami sa kariton, siguro naawa, ganyan-ganyan. So tinanggap na po namin yun. Pwesto, malaki po yung pwesto, kaya lang wala po kaming naipon na pampuhunan, kaya nagtinda lang po muna kami ng barbecue. Ayan. Ang nag-umpisa lang po kami sa barbecue ay 500 pesos. Kasi yung mga panahon na yon, ng 1990s, yung 500 po natin ay napakalaki na pong halaga yon. At napakamura pa po ng mga bilihin.
Ang mga tininda namin barbecue ay isaw ng manok, isaw ng baboy, paa, leeg, ulo, ayun, laman, tenga. Siguro naman familiar kayo sa mga street foods na yan. Yan po yung mga tininda natin. Tapos may konting hotdog. Ayan. Makaka-relate po dyan yung mga nagtitinda ng barbecue. So yung 500 po na yun, pinalago po namin yun. Sa 500 mo kasi, kapag barbecue rin ang tininda mo, doble rin po ang pwede mong kitain dyan. So kumikita rin po kami dyan ng mga mahigit 1K sa barbecue lang. So ang ginagawa namin, iro-roll over lang po namin yan. So halimbawa napaubos namin yan, palagay natin na bumenta tayo ng 1K. So syempre madadagdagan din na madadagdagan yung pamimili mo kasi nga nadagdagan na yung puhunan mo. Kaya yan lang ang masasabi ko. Kung pag may gusto tayong marating sa buhay, may paraan. So kung gusto nating mabuhay at hindi tayo asa sa ating kapwa, sa ating magulang, dahil kami hindi po kami umasa sa magulang ng mga panahon na yon, na kahit hirap na hirap po kami mag-asawa, pinanindigan po namin yon. Talagang nagsikap kami, bumukod kami, nagsariling sikap kami. So yung barbecue na yon, hanggang sa siyempre tumagal din naman kami ng ilang buwan sa pagtitinda ng barbecue. So syempre hindi naman po tayo dun lang naka-focus. Meron din po tayong mga pangarap na gustong marating. So syempre level up tayo habang tumatagal, pa iba yung naiisip nating ilagay. So ayan lang po muna, about barbecue lang po muna tayo. Sa mga next vlog po namin, o next vlog na sasabihin ko po, sasabihin ko na naman po sa inyo kung ano na naman po yung sumunod sa barbecue. Pero ayan lang po muna sa barbecue ng kati ng likod ko. Ayan. Kaya believe ako sa mga nagtitinda ng barbecue kasi talagang malaki po ang tubuan yan, malaki rin po. Yun lang talaga, mapapagod ka, mamamalengke ka, tapos itutuhog mo pa sa stick, tapos ayun, ititinda mo pa sa gabi, sa hapon, ang umpisa ng tinda niyan, hapon hanggang gabi, hanggang sa mapaubos mo. Pero kahit ganon, talo mo pa rin yung mga nagtatrabaho sa kapag empleyado ka or tindera ka, kasi kaya mong kitain yung sasahurin mo sa isang araw kung ikaw ay empleyado. Mas mahihigitan mo pa yun at may panlibre ka pang ulam. Yun lang ang advantage ng meron kang ganyang tindahan na kahit ganyan lang yan. Huwag natin nilalang lang yan mga nagtitinda ng street foods. Kung alam nyo lang po, malaki rin po ang kinikita nilang mga yan kasi unang-una wala silang babayarang upa, wala silang amo, kaya hinahangaan ko yan sila kasi naranasan ko magtinda ng ganyan. Ayun, kaya yung iba kasi dyan pinapairal yung tamad, tapos nahihiya, ayaw mausukan, ayaw mapagod. Wala pong mangyayari sa buhay nyo kung ganyan po ang inyong mindset. Kailangan po, kung gusto nyong kumita, gusto nyo magkaroon ng ikabubuhay, ay subukan nyo po sa ganyan muna. Kung wala pa po kayong sapat na puhunan, dyan lang muna kayo. Stay put muna kayo sa ganyang negosyo. Kasi yan, kahit saan mo naman yan ipwesto, pwede. Yung hindi ka makakasagabal din naman sa tao at pakiramdaman mo rin yung paligid mo kung okay lang na walang magagalit sa'yo na nauusukan mo sila, ganyan. Marami dyan. Dito sa amin kasi maraming ganyan. Sa bangketa lang or sa mga basta nakakahanap po sila ng mga paraan kasi kapag may gusto ka, may paraan. Pero kapag ayaw mo, marami kang dahilan. Yan lang po yan. Kaya ayan lang po muna ang ma-share ko sa inyo at mag-comment lang po kayo dyan kung ano mga gusto nyong gawin kong topic. So yun nga, bago ko naman kami po nakarating sa ganitong negosyo, itong ngayon na nag-focus na kami rito, marami po kaming nasubukan munang paninda. Kaya sanay na po tayo. Kung marami nga lang akong katawan, kaming mag-asawa kasi sa totoo lang po, ayan po ang sakit namin. Masipag po kami. Mahilig po kami talaga. Marami kaming iniisip na negosyo. Ang problema isa lang yung katawan namin. Hindi naman namin pwedeng damihan yung aming pwesto
Kasi nasubukan na rin namin po ng maraming pwesto. Naglalagay lang po kami ng tindera sa bawat pwesto, pero ayun po, ang yumayaman lang po ay yung pinagkatiwalaan mo doon. Kaya nadala na po kami. Kaya di baling isa lang po ang aming pwesto, at itong pwesto na to talaga namang well manage namin to, at nakukuha namin talaga yung kita dito. Di kagaya yung meron kang ibang pwesto na pinahawak mo lang sa iba, tapos pinagkatiwalaan mo lang. Sa totoo lang, hindi po natin masasabi kahit pasabihin mong siya ay katiwa-tiwala, basta pera po ang pag-uusapan, mahirap po yan. Kaya di baling isa na lang po yung pwesto namin. Siguro kung magkakaroon man po kami ng iba pong pwesto, sa mga anak na lang namin. Kaya lang, sa totoo lang, yung mga anak namin hindi po mahilig sa negosyo. Kaya kahit anong pilit namin, mahirap po. Mahirap silang kumbinsihin. Kaya mas gusto nila yung magtrabaho, ganyan. Kaya iba-iba po talaga ang mindset ng bawat tao. Kahit pasabihin mong anak mo yan. Kaya ayan lang po. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Don't forget to like, share, and subscribe. I love you all and God bless. Sana may natutunan na naman po kayo sa aking content, sa aking topic, kasi talagang medyo nabablanko po tayo. Kaya lang kailangan po nating ipagpatuloy ang paggawa ng video dahil baka tayo ay ma-demonetize ni YouTube. Pakipollow na lang po sa aming Facebook, Alex Joanne Vlog din po yan, kasi dyan po ako nakaka-focus ngayon. Pero hindi ko po pababayaan tong aming YouTube channel dahil dito po ay tuloy-tuloy na po ang ating income dito. At dyan ay nandyan lang yan sa aming bangko. Hindi po namin yung wini-withdraw kasi yan na po ang pinaka-savings namin. Yan lang po. Bye-bye. Aga pala sa